Okay. By default, matatanggap nyo yung, yung BA na nakaseparate yung face mask. Okay? As you can see, yung face mask niyo hindi siya complete circle yung nasa harapan. Meron siyang flat dito sa taas, tsaka flat sa baba. Magmamatch yan siya sa inyong regulator. Ang regulator ninyo hindi rin siya complete na circle. May flat din siya sa taas, meron flat sa baba. Okay? Para makabit nyo yung inyong, yung inyong regulator sa inyong face mask, ang indication nyo is dapat naka-upright yung face mask. Itong kulay pula na sa baba. Papasok na yan siya. Okay. Yung face mask tsaka regulator nyo, iisa lang yung lock niya. Yung lock niya is nasa on the right side lang, nasa right side. So ang gagawin nyo lang is i-twist nyo lang yung regulator papunta sa right, then mag-click siya and then maglalak na yan siya. Lock. Okay? Ang indication na tama yung yung face mask, pagkakabit ng regulator sa face mask, is yung inyong red is nandito sa inyong left side. Okay? Okay, nakakabit na inyong yung inyong face mask tsaka yung regulator. Okay. Normally, pagdating sa assessment niyo, ang gagawin ni assessor is, normally yung tanong niya is, ano daw yung parts ng BA? Okay. So, ang parts ng ating BA is yung pinakauna is yung backplate. Itong pinaka-skeleton ng inyong pinaka-skeleton ng breathing apparatus ninyo. So, this is the backplate. This is the shoulder straps. Shoulder straps. This is the waist strap. So, waist strap. You have the regulator. Itong itim. So, ang sa regulator natin, naka-incorporate na yung reset button. Ito yung reset button, yung itim. And then, itong pula, ang tawag dito is bypass valve. And then, we have the face mask. Ito yung face mask natin. Also, we have the gauge. Okay. Itong gauge is nakasabit to sa shoulder ninyo, shoulder straps. Pero actually, itong unit natin, meron kayong dalawang gauge. Yung unang gauge is nakasabit sa shoulder straps. Yung isang gauge is naka-built-in sa inyong tangke. And dito yung pangalawang gauge niya. So, ang bibigyan kayo ni assessor ng 2 minutes para i-don ang breathing apparatus. It's either overhead or code swing as long as 2 minutes lang yung donning time niya. Yung 2 minutes, hindi kasama yung preparation. So you make sure na ma-prepare nyo yung inyong BA prior sa donning ninyo. Kasi pag hindi ninyo ma-prepare yung breathing apparatus ninyo, for example, pag suot nyo, hindi nyo pala nalusin yung straps, mababawasan yung oras ninyo sa pag-donning. Okay? So paano mag-prepare ng ating BA? Para sa pag-prepare ng BA natin, pinakaunang gagawin nyo is you loosen all the straps. Okay. Ano yung mga straps na dapat nating i-loosen? Una yung shoulder straps. Okay. Para ma-loosen yung shoulder straps natin, yung bakal niya nito, i-pull back nyo lang, and then hatakin nyo na. Hanggang full. Then sa kabila din, yung bakal, pull back, hatak. Para sa waist strap, marami nagkakamali dito. So, mali yung nahahatak nila. So, yung indication ninyo is kung saan yung bakal. Kung saan yung bakal, dapat yun yung pinakamalayo. Okay? Same pa rin sa shoulder straps, pull back, and then hatak. Okay. Make sure na yung bakal yun yung nasa malayo. Same din sa kabila. So, sa kabila, yung isa may bakal, isa wala. Okay. Yung pinakamalayo yung may bakal. Pull back, hatak. Yung dalawang metal, yun yung malayo. Next na luluwagan natin is yung ating face mask. Ito natin yung face mask. Okay. Yung face mask natin, meron siyang 4 na straps. 2 sa baba, 2 din sa taas. Okay. Make sure na naka-full din. So same pa rin sa dito sa mga straps natin. Pull back tapos hatak. Tapos i-release nyo hanggang maximum. Same din. Pangalawa. Kabila.
tatlo, and then we have the last. Apat. Then i-reverse nyo to. Okay. Ang purpose na nire-reverse natin yung ano niya, yung cover niya sa likod, is para hindi magasgas yung salamin niya. Okay. Once na-loosen nyo yung shoulder straps, loosen na yung inyong waist strap, loosen na rin yung straps ng inyong face mask, then that's the time na mag-report na kayo kay assessor. Ang report nyo kay assessor is, all straps are now loose, sir. And then i-acknowledge kayo ni assessor. Okay. So, yun ang pinakaunang gagawin ninyo. Ang pangalawang gagawin niyo is yung face mask test. Ang purpose ng face mask test is to make sure na yung face mask nyo walang leak. Okay? Tips ko sa inyo para sa face mask, make sure na walang buhok na sasabit in between sa mask at saka sa balat nyo. So make sure na nakadiretso sa balat. May mga trainees din ako paminsan nakikita nagbabandana. Okay? Yung bandana humaharang sa face mask. So dapat yung face mask diretso sa balat ninyo para nakasil. Okay. For face mask test, okay, remember make sure na ang inyong main valve is sarado, walang hangin. Okay? Ang hose ninyo is naka-release din, di ba? Ito yung ang tawag natin dito, this is what we call the bypass valve. Ang bypass valve, to make sure na walang accumulation ng hangin sa bypass valve, itong pula, yung bypass valve, i-down ninyo. Make sure na walang lalabas na hangin. Pag wala na, balik nyo up. Okay? Ang bypass valve, ang gagawin natin dito, always up ha, always up. Kung kailangan nyo i-release or to check na wala ng laman, pagkatapos yung na-down, balik nyo sa up. So, ang position nito is always up. Okay, remember, always up. Okay. Sarado ang main valve. Wala nang build up ng hangin. And that's the time na mag-ano kayo, face mask. Sa pag face mask, I suggest na yumuko kayo, idikit nyo yung ikabit nyo na yung face mask sa mukha. Chin first, unang chin. And then ihigupin ninyo. Okay. Inhale lang kayo para mag-vacuum yung face mask sa mukha ninyo. Also, importante din na itaas ninyo yung kamay nyo para makita ni assessor na yung face mask dumikit talaga sa mukha ninyo. Okay? Pagkatapos ng face mask test, report ulit kayo kay assessor. Face mask is okay, sir. Okay, yun ang report natin na face mask is okay, sir. And then i-acknowledge kayo ni assessor. Okay na. Okay. Next na test natin na gagawin is yung manual alarm test. Okay, yung manual alarm natin is located dito sa ating gauge. Naka-incorporate siya sa ating gauge na nakasabit sa shoulder strap. So meron tayong red button at meron tayong yellow button. Okay? Pag testing na natin yung manual alarm, yung red button lang. You press this once. Para ma-reset, you press the yellow button twice. Okay, subukan natin. Pula. Then yellow button twice. Okay. Then pag na-test nyo na yung manual alarm test, report kayo ulit. So yun yung pangatlong report ninyo. Manual alarm button is okay, sir. Okay, yun ang report natin na manual alarm button is okay, sir. Then i-acknowledge kayo ni assessor. Okay. Ang next is, bubuksan na natin yung ating main valve. Okay, pag bubuksan natin yung main valve natin, yung isang kamay nyo is nakahawak sa main valve. Yung isang kamay nyo naman is nakahawak dito sa regulator. Tapos yung isang daliri ninyo nakapatong na sa reset button. Pag open ninyo ng inyong main valve, tapos may hangin na lalabas or tuloy-tuloy yung hangin na lalabas, pindutin nyo lang yung reset button once diin. Okay? Pindot lang, huwag nyo i-hold ha, pindot lang. Okay? May time din na pagbukas ninyo ng main valve, walang hangin na lalabas. Pag walang hangin na lalabas, then no need na pindutin ninyo. Okay? Pindutin nyo lang pag bubuhos yung hangin. Okay? So, subukan natin. Okay. Press 1 lang. And then yung ating main valve, dalawang direction lang yan. It's either full open or full close. Walang halfway ha. So, full open natin. So, pag open ng ating main valve, press in and then twist. Press in, twist. Press in, twist. Press, twist.
Press twist hanggang makarating ka sa dulo. So ito yung una. So ang indication natin na para walang magkamali, parang takip lang siya ng coke. So pag coke, pag clockwise direction, that's close. Counterclockwise or pabaliktad, that's open. Okay? Check natin yung ating yung gauge. Okay. Yung gauge natin, yung indicator ng gauge nyo, nakasulat dyan, 10, 20, 30. Okay? So, titingnan nyo lang yung itim na gauge, ito nakapoint siya sa 25. So, 25 times 100, that's 2,500 PSI. Okay. Ang advice ko sa inyo, banggitin nyo buo. 2,500. Huwag nyo banggitin 2,500 PSI. Ano na kayo sa assessor nun? So, you say 2,500 PSI. Okay? Okay. Pagkatapos nun, pwede na kayo for donning. Okay? Okay, for donning, meron tayong tatlong ipi-perform. Una, isang overhead, coat swing method, tsaka yung assisted method. Okay. By the way, yung naririnig nyo pala na tuloy yung nag-alarm pag walang movement. That's what we call the dead man alarm. Okay. Ang purpose ng dead man alarm sa yung practical na purpose niya is, for example, pumunta kayo sa nag-ataka ng fire. Nag-collapse ka. Okay. Wala kang movement. Pag wala kang movement, mag-a-alarm siya. So, ang interval nito is between 5 to 10 seconds. Pag wala siya na-detect na movement sa kanyang firefighter o kung sinong nagsuot sa kanya, mag-a-alarm siya. Okay? Palakas ng palakas yung alarm niya. Okay? Okay. So, proceed na tayo with the overhead method muna. Yung pinakaunang method, overhead. Okay. For the overhead method, yung position nyo is nakaganito. Yung isang tuhod nyo is nasa ground, yung isang tuhod is nakaangat. Okay? Ang hahawakan nyo isang backlift. Okay. Then, patong nyo muna sa likod. Hindi muna tatayo. Okay. Pag nakapatong na siya sa likod, saka ka palang tatayo. Okay? Next, one step forward, yuko ng konti. Ang hawakan nyo is yung shoulder straps. Okay. Hanggang sa mag-tighten. Okay. Kung saan ka komportable. Okay, next is ang waist strap. For the waist strap, marami nagkakamali dito kasi yung kalimitan may mga trainees na iipit nila yung kanilang face mask. So make sure na nasa ilalim. Tusok. Okay. Meron tayong mga units na pagtusok nyo matigas. Okay. Pag naka-encounter nyo yung mga unit na yun, pag tusok nyo matigas, ang gawin nyo lang, pindutin nyo lang yung gitna. Then papasok na siya. And then tighten the waist strap. Okay. Pag nagsimula na kayo ng donning ninyo, huwag nyo nang hintayin si assessor kung kailan nyo ikakabit yung face mask. Tuloy-tuloy na yan. As soon as makabit nyo na yung straps, diretso na kayo sa face mask. So sa face mask, yung inyong helmet, pulot nyo lang sa likod. Okay. Ang paggamit ng face mask is one hand operation siya. Okay. Palaging merong kamay na nakahawak sa regulator. So yung isang kamay mo lang, yun lang yung magkakabit ng strap. Okay. Tingnan nyo ha. Always meron akong kamay na nakahawak sa regulator. Chin first. Pindutin lang ang reset. Okay. Kung napansin nyo kanina,
yung ginawa ko, ang uunahin nyo na i-tighten is yung lower na straps. I-tighten nyo muna yung lower bago yung upper. Okay? Matatapos kayo, pag nakabit nyo na lahat, ikabit nyo yung helmet, and then you raise your hands. Okay? Yun ang indication ni assessor na tapos ka na. Okay? So that's 2 minutes lang. Okay? So sa pagtanggal naman, ang technique naman sa pagtanggal, kung nakita nyo kanina, ginawa ko, ang nilusin nyo lang is yung lower portion lang, yung dalawang baba lang. Once na malusin nyo yung dalawang baba, dito tsaka yung dito, pwede nyo na siyang matanggal lahat. Okay? So ulitin ko Yes, 2 minutes including the test? Wala na Okay. kasamang test. So magsisimula yung 2 minutes natin, sir. Yung 2 minutes magsisimula, sir, yung may hawak lang yung paghawak nyo na sa ganun nyo na. Doon magsisimula yung 2 minutes. Okay? Ulitin ko yung face mask kasi marami nagkakamali sa face mask. Okay? Face mask. Hulog ang helmet sa likod. Chin first. Tanggal. Tapos huwag niyo kalimutan ibalik yung helmet. Okay. Para sa pagtanggal, unang gagawin niyo sa pagtanggal loosen muna yung waist strap. Kabila din. Tanggalin yung buckle. Next yung shoulder straps. So yung sa shoulder straps, ipasok niyo lang yung thumb din niyo dito sa bakal. And then up lang. Yung proper na pagbaba niya is una tanggalin yung Right side. right. Yung left nyo is hahawak sa backplate. Okay. Yung left na legs nyo rin is step mo forward. I-swing yung BA ninyo sa harapan ninyo. Yung right hahawak dito sa main valve. Okay. Tapos sabay luhod, patong nyo muna dito before nyo ibababa. Okay. Dahan-dahan nyo ibababa. And that's overhead method. Okay. For code swing method, yung main valve nyo naman kanina, yung sa overhead, nandito yung main valve. Okay. For the code swing method, yung main valve naman ninyo is nandito naman sa iyo banda. Okay. Nakatapat naman sa iyo. Okay. Prepare nyo yung equipment ninyo. Tapos yung legs nyo, this time naka-squat. Okay. Squat, tapos i-bend yung knees. Yung right nasa ibabaw, yung left nasa ilalim. Okay? Yung shoulder straps, ipapatong nyo lang sa inyong wrist, sa may pulso. Okay? Huwag nyo hahawakan yung shoulder straps. Patong lang sa pulso. And then in one quick motion, iswing nyo yung BA. Yun lang. Okay? For the assisted method, naman, yung shoulder straps, hawakan mo yung shoulder strap, yung left side, kasama yung yung hose. Okay? Ibubuka mo, tapos ibibigay mo naman sa next na magsusuot. And then twist kayo dalawa. And that's assisted method. So yun, meron na tayong tatlo. Overhead, code swing, and this time ito yung code swing. Yung assisted method. Okay, subukan natin yung assisted method. Okay. So ulitin ko yung proper na pagbaba. So yung proper na pagbaba, tanggalin yung right. Yung left, hawak sa backplate. One step forward. Patong muna dito sa legs. Yung right, hawak sa main valve. Tapos dahan-dahan ibababa. And that's it.